Ayun, blessed Sunday everyone. Panibagong video na naman tayo. Feeling vlogger na naman ako. And yon 14 degrees ang temperature natin ngayon. So, tapos na ang summer season, spring season na ngayon. Pero malamig pa rin, especially on mornings. But unlike during winter season, okay na yung temperature ngayon, hindi na gaanong malamig. Pag na lang, morning, talagang malamig pa rin. Pero especially pag hapon, tumataas na yung temperature around 22 degrees. So, yan, okay yan. And ito yung ating sky. Yan. Around, medyo cloudy ngayon. Ngayong cloudy morning. And ngayon, for today, may church service kami sa St. Vincent Parish kasi part kami ng choir, yung buong family. So magmamas lang kami ng 10 in the morning and wala pang plan after the mass. Pero yun ang routine namin on every month. So meron kaming church choir practice once a month with LOJ Choir, Light of Jesus Choir, and may dalawang service kami, yung choir dito sa Gosnells Parish at saka sa St. Vincent Parish. So yan yung typical routine namin, and it's a good community. Naging friends na rin namin ang LOJ choir, naging parang family na rin namin dito, especially na medyo baguhan kami dito sa Perth, and yun, we're loving that yung community. And ngayon siguro magluluto lang ako, no? Luluto lang ng breakfast, usual scrambled egg, madaling lutuin kasi we're about to go out by around 9:10. Kasi mga 40 minutes drive yung from Gosnells to St. Vincent Parish. Yeah, see ya. Daming ganap sa Philippines, no? But in a bad way. So nakakalungkot lang yung mga news na yung about yung ghost projects, yung mga government employees, and yung mga substandard projects. So kaya pala na every year na lang, no, daming namamatay, daming nalulubog sa baha, daming infrastructure na nasisira. Dahil alam naman natin na maliit na nga yung budget, pero ninanakaw pa ng mga government employees and mga contractors. No, so ngayon lang talaga na-reveal, no, na talagang well-orchestrated robbery ang ginagawa. So alam na nila yung proseso, alam nila yung proseso ng pag-budget, pag-release ng budget, and all those things. Kaya minamanipulate nila. So as an example na lang to, no, yung kay Sara Diskaya. Nakakalungkot, no, na malaman na sila rin lang nagbibidding. So, kung hindi ba naman talaga napakagarapal. So, mayroon siyang 9 companies in all. And ito lang yung naglalaban-laban sa bidding. So, halimbawa, yung parent company nila, St. Gerard Construction, pag natalo sila sa bidding, iba yung nanalo. Hindi alam ng mga Filipinos na company rin pala nila yon. So kung hindi ba naman talaga garapal, alam naman natin na bawal yung ganon, na mag-participate ka sa isang government project bidding na kayo-kayo rin, no? Kasi otherwise, yung nga sabi nila na mockery lang yung bidding. Hindi siya talagang actual na bidding. And yun, kung titingnan mo yung mga luxury cars ng mga
Discayas, no? So, around 40 luxury cars. Imagine, even dito sa Australia, hindi tayo nakakita ng mga ganong luxury cars, or kung makakita ka man, bihirang-bihira. No, ako, honestly, hindi pa ako nakakita ng mga Rolls-Royce dito sa Australia. Pero sa Pasig, no, sa Philippines, naka-park lang, hindi nila ginagamit. And all the while, taxpayers' money pala yun. Yung mga government district engineers naman, no, na ang salary lang pala nito is around 70,000. So, there's nothing wrong about it, no? Kaya lang, biruin mo yung millions of pesos ang pinapatalo nila sa casino, and yung mga luxury vehicles nila and luxury watches na hindi naman sa pag-ano, no, na obvious naman na they won't be able to afford it kung they would just simply rely on their usual tax, no. Pero alam naman natin, dahil dun sa mga na-reveal na ghost projects and na knockout to, no, obvious naman, and hopefully, no, sana may managot. Of course, they will be relieved sa position, pero hopefully sana may managot, and hopefully sana it would serve as a learning lesson for everyone, and sa mga government employees, contractors, na sana naman, no, sabi nga ng Philippine President na sana mahiya naman sila. Kasi at the end of the day, it's taxpayers' money, pinaghihirapan ng mga tao, and every year na lang maraming namamatay, no, dahil sa flood, maraming nasisira. Sana, no, kung may natitira man lang conscience ng mga taong to, no, hopefully sana magbago. Sabi nga nila, habang buhay, merong pag-asa, and sana ito na rin. Ito na yung pag-asa na inaano natin. Hopefully in the next year, the next few years, sana may pagbabago na mangyari. And yun, let's hope for the best. Ayan, lutong tsamba lang. Scrambled egg for breakfast namin. Listen to all the sounds. I'm putting the pieces together. It's like a portable ASMR machine. Now we just need to see some crisps or chips for my American friends. Maulan yung panahon ngayon. And medyo busy rin kami ni My Labs. So, niyaya kami ng friend namin dito lang sa may Belmont. Lapit lang sa amin, around 5 kilometers magkape. So, it's almost 3 p.m. punta kami para magkape. So, kasama namin sila sa Light of Jesus Church Choir. So, naging community na rin namin. And yun, sasaglit lang kami sa bahay nila. Dala kaming Spanish bread. Yan, tamang-tama sa pagkakape.